Yun, so andito na tayo ngayon mga kalapatid sa High Feed Center. So bibili ko ng pamurga. So magpupurga tayo ng mga breeders, then pampaligo sa kanila. So bibili tayo ng ng Ceromite tsaka tawag doon yung 7-Eleven. Nasa ganun mawala yung nila, yung mga kuto sa balahibo. Then pupurgahin natin pagkatapos medyo masikat pa na may araw. So paghahanda na rin yan sa sa breeding season ng summer race. Dahil nga nagbukod na nga tayo. So kailangan natin na ihanda yung katawan nila. Okay, so pasok tayo sa loob. Boss, rack the basting. Abiling 12 pieces. Tsaka Ay, dami wala ng rock na bastig. Ala na. Ay, ala na. In and out. Sige, yan na lang, boss. Ilan? 12. Tsaka 7-Eleven. Then Ceromite. Ilang zero may? Ano po, isa lang. Tsaka 7-Eleven, boss. Yan, 26. Isang pack na 7. Po. Isang pack na 7. Okay, pabili na tayo. So yung 7 na lang. Yun. Thank you, boss. Moments later. So ayan na nga mga kalapatids, nakauwi na tayo. Nakabili na nga tayo ng 7-Eleven. So ito nga ipapaligo natin sa ating mga breeders na kahihiwalay lang dito sa loft. And then nakabili rin tayo ng pamurga. Kung tatanungin nyo, ano nga ba magandang mga pamurga? So maraming pamurga na pangkalapate. So ang bili lang natin yung pangkalapate, marami naman yan eh. Then kung pangmanok naman yung nabili nyo, di hatiin nyo na lang sa gitna. Medyo hindi mataas yung dosage nya, Then ito, Ceromite. So pag mimixin lang natin to. Then siguro yung pamurga sa hapon ko na lang isusubo. Sa ganun sa gabi, relax sila. Then ayun, ma-absorb ng mga bulate yung yung pamurga, Then ayan. So ito na yung tubig sa may banyera, ayan. Buksan na natin. Tulad nga sinabi ko sa mga vlog ko dati, pang to, pang mga prutas, kasi nung nakalagay dito, ayan may mais, may mangga, so gulay, palay, ayan. Bakit nga ba ito ginagamit ko mga kalapatids? Kasi subok ko na to, talagang wala kang makikitang kuto. Di ba pagka binukan nyo yung pakpak ng mga kalapati nyo, may makikita kayo parang kung sa tao kung tawagin kaya ang tawag doon, lisa. So parang ganun sa mga kalapate. Makikita mo sa ilalim ng pakpak nila, mga nakadikit, hindi mo matatanggal ng basta-basta yon. So kaya naman natin hahaluan ng Ceromite na sa ganun mas kumapit sa balahibo nila. So ito pang manok talaga to, pang paligo ng manok. Mabango to. So pwede rin to sa mga tibak ng manok, kalapate. Kaya ito gagamitin natin. So kung makikita nyo, powder siya mga kalapatids. Matipid naman to. Maraming beses nyo magagamit to. So marami na ito sa mga Fortress Supply. Tingin lang kayo. 7-Eleven sabihin nyo. So mimix lang natin yung Ceromite. Ayan. Okay. Pakamayin ko na. Kagandahan nito mga kalapatids, mabango yung Ceromite. Hindi siya masakit sa ilong. Kaya matitiis natin yung amoy. Okay? And then isa pa natin kailangan, ito, yung cage na ganito, nasa ganon yung mga napaliguan na natin, dito natin ilalagay. Ayan.
And then, syempre, mas masarap magpaligo ng mga kalapate, mga kalapatids. Pagka masikat yung araw katulad nito, ayan. So, matutuyo sila agad kaysa naman sa umuulan. So, bahala na kayo kung ano gusto nyong panahon pagka nagpaligo kayo. Pero syempre, recommend ko sa inyo, yung masikat ang araw, nang sa ganun, matuyo sila agad. Okay? So, simulan na natin mga kalapatids ang pagpapaligo sa kanila. So ayan mga kalapatid, sa napaliguan natin. So 3 hen, then 2 kak. Then siguro yung ibang kak, pupurgahin ko na lang, hindi ko na muna papaliguan. Sa ibang araw ko na lang paliliguan, no, sa susunod na buwan. Kasi may mga itlog baka mabasa. So mga kalapatid, sa isang tips din ano, na natutunan ko sa aking mentor. Yung mga breeder na merong itlog, so pwede nating purgahin yan. Kasi naglilimlim lang naman sila, wala naman silang sinusubuan. Ang masama, pag nagpurga kayo, meron yung inakay. So pagka sinubuan nyo yung mga magulang ng pangpurga, so maisasalin nila dun sa kanilang mga anak. So mapupurga yung mga sisiw, ano. So iwasan natin yon. Pero sabi ko nga, kahit may egg yan, naglilimlim sila, yon pwede natin purgahan. And then, isa ring tips mga kalapatids, natutunan ko rin sa aking mentor, ano. So yung mga bago nating inakay na hindi pa sanay, so pwede natin yung paliguan, 'di ba? Mababasa yung pakpak nila. So pag basa yung pakpak nila, hindi sila makakalipad agad. So dito natin ilalagay sa aviary sa taas. And then andyan lang sila, makaka-viewing sila, ano. So isa rin 'yon sa magandang pamamaraan dahil makaka-viewing nga sila. So hindi sila makakapitik. Then sa mga susunod na araw, pwede na natin pakawalan. Okay, so isabay na rin nating paliguan yung mga young bird dito na hindi pa sanay. So bali 2 pa yata yun o 4. So siguro apatin na natin, sa ganun masigurado natin na hindi sila mag-overfly pagka nagpakawala tayo sa kanila. Okay, so kunin natin doon sa loob ng pliers loft. Bale, itong hawak ko mga kalapatids, anak nato ni Hooters. Ayan, ni Bluebird hen, kung tawagin natin. Yung nag 8 and 9 overall superset winner natin ng South 2019. So, complete clacking, 6 lap. Ayan, superset winner. Then, Daybird, Katbalogan, Samar. Ayan, so paliguan natin. Then, pag nabasa yung pakpak nila, lagyan natin sa landing board para hindi makapitik. Okay? Karaniwan mga kalapatid sa ganitong mga edad, so malilikot, mahirap paliguan, pitik sila ng pitik, kaya mas maganda yung hawak nyo pag ganito. Ayan o, sa paa, ipit, nasa ganun di makapiglas kasi maaring yung pinapaligo nilang chemical mapunta sa mata nyo. Okay, yun lang iniiwasan natin. So ito mga kalapatids, basa na. So pwede na natin ilagay ito sa aviary. So ito nest mate niya. Possible yung nauna na yon mga kalapatids, ano yun? Hen. Ito cup.
So dalawa na mga kalapatids, yung anak ni Hooters pa lang yung napapaliguan natin. Kasi hindi pa masyadong sanay talaga yon. Kasi apat pa lang yung napapakawalan natin and then lumilipad dito. So ito sila. Then dalawa pa yung hindi natin pa napapaliguan. Ayan. Okay. So, ayan mga kalapatids, ito naman, lilinisin ko itong mga kakanan nila. So, may experience din ako dito mga kalapatids, tips ko lang sa inyo. Alam nyo ba itong paso na kakanan and then itong plastic, alam nyo ba itong plastic na kakanan na ito? So, matagal na sa akin to, lumuma na lang, napakatibay niya talaga. Then ito, matagal na rin naman sa akin, siguro mga nasa na to kalahating taon na sa akin to, nasa gumagamit lang din talaga, pero may pagkakaiba sila. So ito, kung ito yung bibili nyo mga kalapatids, matibay siya, and then ano nga lang, pag natungtungan to ng mga ibon natin, mga kalapati natin, so tumataob siya, nasasayang yung patuka. Then ang ginagawa ko na lang, tubig na lang nilalagay ko dito. So kung tumapon man, mapapalitan natin agad-agad, kasi kung pagkain pupulutin natin agad sa lupa, di ba? So masyadong hassle 'yon. So ito naman, pag ito naging patukaan nyo ng mga breeder mix or kahit anumang patukaan nyo sa mga kalapati nyo, pag tinapakan hindi siya tumataob kasi mabigat siya. Kaso nga lang, ang pagkakaiba nga lang nila, pag nalaglag to, nababasag. So nabibingaw siya. Ayan o, katulad nito. Ayan, nabingaw na to pag nalalaglag. Pero matibay rin naman. Sabi ko nga, nasa gumagamit lang din. Ayan. So ito, ang tagal na nito sa akin. Siguro, ano na to sa akin? Nasa 2 years na, itong maliit. Then ito, mga 1 taon at kalahati. So ito, 2 years na sa akin. Lumang-luma na, pero ang tibay niya, mga kalapatids. May re-recommend ko rin kung bibili kayo ng mga batukaan. Ganito na lang. Pero kung nagtitipid naman kayo mga kalapatids, pwede rin naman yung mga lalagyan ng coke, gugupitin nyo, so lagyan nyo ng tali, pwede nyo itali dun sa mga breederan nyo, so makakatipid. Kasi ako, ayan, nabili ko na, kaya okay naman, matagal nang gamitin. So may mga pagkakaiba nga lang sila mga kalapatids. So konting tips ko lang sa inyo, ayan. So lilinisin ko na rin sa ganun na malinis na mamaya. Then pag nagpakain tayo, masarap magpakain ng mga kalapate pag malinis yung mga gamit natin. Okay, so lilinisin ko muna itong mga kalapatids. 1 hour later. So ayun mga kalapatids, so hapon na, pwede na natin isubo itong nabili nating pamurga sa kanila. So sabi ko nga, mainam yung mainit sila papaliguan kasi para matuyo, para hindi dumumi uli, kasi kung basa siya hanggang hapon madudumihan sila. So subo na natin. Okay. Unahin na natin tong cock, banding ko. So meron ako nakahandang tubig para pagka sinawsaw natin yung capsule, madulas. So dire-diretso sa kanilang lalamuna hanggang sa tiyan. So meron mga nagpupurga na may laman yung sikmura, meron naman yung hindi. So kanya-kanya yan kanya-kanyang diskarte. So tayo, may laman sila ng konti. Kinakain ko sila ng konti kanina, pero okay lang naman yun. So tama-tama bukas, bibigyan natin sila ng probiotics. Okay, then check natin yung dumi, kung merong nakasamang mga bulate. Okay? So make sure na na nakapasok sa kanilang tiyan, kasi ang buong akala natin nasa loob ng tiyan, wala pala, andito lang sa lalamunan. So kakapain nyo, makakapain nyo naman mga kalapatid. So katulad nyo, wala na, okay na.
So meron din mga pamurga mga kalapatids, yung liquid. So pinapatak siya direct sa lalamunan hanggang pumasok sa loob nga ng kanyang sikmura. May ganun naman, search nyo na lang. So tayo nga, capsule, subukan natin. Meron din naman akong narinig mga kalapatids, iba't ibang klaseng pangpurga yung ginagamit nila para daw mawala yung bulate. Ganun yung pagkakaintindi ko sa mga sinasabi nila. May inom daw pa iba-iba ng pamurga. So mahaba-haba nating ipapahinga itong mga hen kasi gamit na gamit to bali tayo dito, third clutch yata. So mga kalapatids, kung makikita nyo, then napanood nyo, mabusisi ang pagkakalapate. Pag wala kayong tiyaga, wala. Hindi nyo talaga, baga yung mga dapat gawin, hindi nyo magagawa. So kailangan talaga, kahit paano matutukan natin. Ayan. So katulad ko nga mga kalapatids, nagtiyaga tayo, Ayan. So wala naman sa lalamunan. Mayroon kasi may tubig para direct sa loob ng sikmura. Madulas. Kasi madulas yung capsule Then ayun nga mga kalapatids, sa kakapagpatyaga nga natin, ayun, nakasungkit nga tayo nung south. So sana masundan pa. So kailangan lang natin kumbaga yung susi talaga dun, yung pagtsatsaga. Kailangan may tiwala ka rin sa mga hawak mo. Tapos monitor sa mga ibon, training, hard training, yun, pinaka the best talaga. Okay? Para magbunga. So ako talagang satisfied nung si Hooter, si Bluebird Hen, naka 8 overall and then 9 overall. So masaya na ako doon, super set winner, Katbalogan Daybird. Yan. Okay, so ayun mga kalapatids, okay na. Ito lang muna yung pupurgahin natin, ikaw nga kanina, dahil yung ibang breeder meron pang inakay, so maisusubo nila yon sa mga sisiw so baka magka-problema yung mga sisiw kasi maliliit pa yon, hindi pa pwedeng purgahin. Kaya ito na lang muna yung mga nakabaklas ang pupurgahin ko. So mga sa susunod sigurong linggo or buwan, kasi para lumaki yung mga inakay nila. Okay? So ayun mga kalapatids, hanggang dito na lang muna ulit yung vlogs natin, So natapos nga nating paliguan yung mga breeders and then itong 4 na pliers dito. So napakawalan natin. Okay naman, pumasok sila mga kalapatids, then nakapagpurga na nga tayong ngayong hapon na to. Okay mga kalapatids, babatiin ko na muna yung mga nagpapabate. Subscribe kayo kay Combine Love Cariaga TV, AJ Vlog PH, kay Robin Fall TV, Ronel Batala, kay JSSD Love TV, Marks Kipijon Lorenzon Bernardo ng San Miguel, Bulacan, Aris Lumutan ng Malolos, Bulacan, kay Archie Hongo, kay Jed Bunyag, Nathaniel Manuel, kay Jelino Roy Manuel. So yung mga kalapatids, maraming salamat sa pagsama sa mahabang araw na to. Like, share, comment, and subscribe mga kalapatids.